Habang nagpapatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay, nagsimula silang tumakbo pabalik nang makita ang mga milk canister na gumugulong patungo sa kanila. Humingi ng tulong ang isang lalaki, kaya pinigilan ng mga bida ang paggulong ng mga canister. Nagpasalamat ang lalaki sa kanilang tulong at nagpa siyang ihatid sila sa Ecruteak City dahil kailangan nilang bumalik doon. Dinala sila ng lalaking si Carter sa isang blimp na mabilis na magdadala sa kanila sa Ecruteak City, na ikinatuwa ng mga bida. Habang kumakain ng mga Pokemon, kinontak ni Ash si Oak, pero si Mimey ang lumitaw sa screen. Dumating ang nanay ni Ash at binati ang kanyang anak. Tinanong siya ni Ash kung ano ang ginagawa niya sa lab ni Oak, at sumagot siya na may kaunting problema roon. Binati ni na Tracy at Oak si Ash, at ipinaliwanag ni Oak ang tungkol sa problema. Dahil malayang gumagala ang mga ligaw na Pokemon sa hardin malapit sa lab, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang grupo ng mga Pokemon. Biglang lumapit ang Bulbasaur ni Ash para pakinggan ang problema. Habang nagkakalat ng pola ng grupo ni na Hoppip, Skiploom, at Jumpluff, nakipag-away sila sa grupo ni na Oddish, Vileplume, Blossom, at Gloom. Nag-aalala naman ang mga water Pokemon malapit sa lawa para sa kanilang tahanan, kaya sumali na rin sila sa away. Dahil hindi nila maresolba ang problema, nakiusap si Oak kay Ash na ipadala ang kanyang Bulbasaur sa lab dahil alam nito kung paano humawak ng ganitong mga sitwasyon. Handa si Bulbasaur sa hamon kaya ipinadala ito ni Ash sa lab. Nagtitiwala sina Oak, Delia, at Tracy na kayang ayusin ni Bulbasaur ang gulo. Sumakay na ang mga bida sa blimp. Nakita sila ng Team Rocket at palihim na sumama sa eroplano. Sa kabila ng init sa loob, nakahanap si Meowth ng isang cold storage area at pumasok sila doon. Gayunpaman, biglang naglock ang pinto sa likuran nila. Samantala, binisita si Bulbasaur ng Heracross ni Ash, kaya gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip para pigilan itong sipsipin ang kanyang dagta. Sinubukan ni Bulbasaur na kumbinsihin ang mga nag-aaway na Pokemon pero nabigo ito. Sinubukan niyang pag-isahin ang mga Pokemon pero sa halip ay nasampal pa siya. Nagalit si Bulbasaur at gumamit ng Vine Whip sa kanila, kaya pinagtulungang bugbugin ng tatlong grupo si Bulbasaur. Dahil sa sitwasyon, inilabas ni Tracy sina Marill, Scyther, at Venonat para tumulong, at pati si Heracross ay sumali sa pag-awat. Nag-ipon ng lakas si Bulbasaur at nagpakawala ng solar beam sa langit na nagpatigil sa mga atake at nagpakalma sa mga Pokemon. Naging magkakaibigan ang mga grass Pokemon at sumayaw para sa kanilang pagkakaibigan. Ini-record ito ni Tracy at gumawa ng sketch. Humanga si Oak sa nangyari. Gayunpaman, hindi pa rin sang-ayon ang mga water Pokemon sa mga grass Pokemon. Nakita ni Oak na baka kailangan nilang gumawa ng bagong lawa para maiwasan ang away sa pagitan ng dalawang grupo. Napabuntong hininga na lang si Bulbasaur sa pangyayaring ito. Samantala, giniginaw na ang Team Rocket, kaya sinubukan ni Jessie na buksan ang pinto. Dahil nakalak ito, sumigaw ang Team Rocket para humingi ng tulong. Sa pagtatapos ng flight, nagpasalamat ang mga bida kay Carter at naglakad na palayo. Nagawang sirain ng Team Rocket ang pinto, pero sila ay nanigas na sa lamig. Nang muling lumipad ang blimp, nahulog ang Team Rocket mula rito. Kinontak ni Ash si Oak at sinabihan siya nito na kailangan munang manatili ni Bulbasaur sa lab. Ikinwento ni Oak ang tagumpay ni Bulbasaur, pero sinabi rin na nag-aaway ang mga grass Pokemon at water Pokemon, kaya nakiusap siya kay Ash na payagan si Bulbasaur na manatili hanggang sa matapos ang bagong lawa. Naintindihan ito ni Ash at pinayagan ang kanyang Pokemon, sinabi ni Ash kay Bulbasaur na ipinagmamalaki niya ito. Kinabukasan, naghanap ang Marill ni Tracy at nakahanap ito ng lugar para sa bagong lawa. Sumigaw si Bulbasaur para tawagin ang mga grass Pokemon sa lugar na iyon. Gumamit si Bulbasaur ng Razor Leaf sa damo, pagkatapos ay naghukay ng bahagi ng lupa para ipakita sa mga Pokemon na kailangan nilang maghukay. Makalipas ang ilang sandali, nakakita si Bulbasaur ng isang malaking bato na hindi niya mahukay. Tumakbo siya sa mga water Pokemon at kinumbinse ang Poliwhirl na tumulong sa paggawa ng lawa. Sunod, nakipag-usap si Bulbasaur sa mga Sandslash na tumulong din. Naguluhan si Tracy kung bakit nagpunta roon ang mga Pokemon, pati na ang kanyang Marill na sumama sa Poliwhirl para gumamit ng water gun. Naniniwala si Oak na sinusubukan nilang palambutin ang bato para makaya itong hukayin ng mga Sandslash. Nagtulungan na maghukay ang mga Pokemon, habang dumating naman sina Delia at Mimey na may dalang tanghalian para sa kanila. Matapos ang mas matagal na paghuhukay, isang higanting bato ang nakita nilang nakabaon sa ilalim. Gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip para hilahin ito, habang ang ibang Pokemon naman ay tumulong sa kanya para mahila ito palabas. Iniisip ni Tracy na dapat na silang tumulong, pero hindi pumayag sina Oak at Delia dahil sa tingin nila ay kaya na itong ayusin ng mga Pokemon ngayong nagtutulungan na sila sa halip na nag-aaway. Sa matinding pagsisikap, nahila ni na Bulbasaur at ng ibang Pokemon ang higanting bato. Naghukay pa ang mga Sandslash at bigla silang tumakbo palayo. Napansin ni na Tracy at Oak ang tubig na lumalabas mula sa ilalim.
Nagbunyi ang mga Pokemon, pero may isang Oddish na nahulog at mababagsakan ito ng bato, kaya itinulak ni Bulbasaur ang Oddish palayo, pero ang bato ay babagsak naman kay Bulbasaur. Naalala ni Bulbasaur ang kanyang mga alaala kasama si Ash, ang unang pagkikita nila noong mahuli siya, ang labanan sa Indigo Plateau. Sa Johto, nagising si Ash at nakitang natutulog sina Misty at Brock. Tumingala siya sa langit at bumulong ng Bulbasaur. Itinulak ni na Oak, Tracy, at ng mga Pokemon ang bato, pero hindi nila nakita si Bulbasaur. Gayunpaman, lumitaw si Bulbasaur mula sa lupa, kaya napagtanto ni Oak na naghukay ito pababa para hindi masaktan. Ipinagpag ni Bulbasaur ang putik sa kanyang katawan at itinuring siyang bayani ng mga Pokemon. Naalala ni Tracy na hindi marunong gumamit ng digang Bulbasaur, pero sinabi ni Oak na kung minsan ay nagagamit ng isang nilalang ang kakayahang hindi niya alam na mayroon siya. Pinanood ng mga bida ang video na ginawa ni Tracy at humanga sila kay Bulbasaur. Sinabi ni Oak at Tracy na matagumpay ang paggawa ng bagong lawa, pero sa sandaling umalis si Bulbasaur, nag-away ulit ang mga grass Pokemon hanggang sa mamagitan na naman si Bulbasaur. Nakiusap si Oak kay Ash na hayaang manatili si Bulbasaur sa lab ng mas matagal pa. Nalungkot si Ash nang malaman na hindi na niya makakasama si Bulbasaur, kaya tinanong niya si Bulbasaur kung ano ang nasa isip nito. Nalaman ni Ash na gustong manatili ni Bulbasaur, kaya hinayaan niya itong manatili doon at ipinagkatiwala na kay Professor Oak. Habang papalabas ang mga bida sa Pokemon Center, nakita ni Bulbasaur ang isang Hoppip at isang Gloom na nag-aagawan sa isang mansanas. Hinati ni Bulbasaur ang mansanas at ibinigay sa kanila, pagkatapos ay tumingala siya sa langit. Natuwa ang mga bida na nakabalik na sila sa Ecruteak City. Maya-maya, kumain ang mga bida ng dango dumplings. Biglang may tumakbong Pokemon, at kinilala ito ni Brock bilang isang espion. Sinundan ito ni Sakura at muling nakatagpo ang mga bida. Ipinaliwanag ni Sakura na ang kanyang Eevee ay nag-evolve na bilang isang espion. Sinabi ni Brock na si Sakura at ang kanyang mga kapatid ay mayroon na ngayon ang lahat ng evolved forms ng Eevee. Inamin ni Misty na ang astig na nasa kanila ang lahat ng ito. Binisita ng mga bida ang mga kapatid ni Sakura. Nakipag-flirt si Brock sa kanila at nakaramdam ng 4 na sakit sa puso dahil nakakita siya ng 4 na magagandang babae. Tinanong si Brock kung sino sa kanila ang pinakamaganda, kaya nagtago si Brock sa likod ni Ash dahil gusto niyang ito ang sumagot sa tanong. Plano ng mga magkakapatid na bisitahin ng isang dance instructor, kaya pinayagan muna nilang magpahinga ang mga bida doon. Nang maglaon, tinanong ni Sakura si Misty kung maaari silang magkaroon ng laban dahil iniisip ni Sakura na kailangan ng espion ng mas marami pang karanasan kahit nakakalaban na nito ang mga Pokemon ng kanyang mga kapatid. Nagpa siya si Misty na labanan siya para sa layuning iyon. Inilabas ni Misty ang kanyang Corsola para labanan ang espion. Tinanong ni Sakura kung kailan pa niya nakuha ang Corsola at sinabi ni Misty na nahuli niya ito kamakailan lang. Samantala, dumalo ang mga kapatid ni Sakura sa klase. Dumating sina Jessie at James na nakadisguise at sinabing sila lang ang otorisadong instructor. Tinawag nila si Arbok at si Victreebel na isinubo muna ang ulo ni James. Pinagalitan siya ni Jessie pero na-distract ang mga magkakapatid nang mahulog ang wig ni James. Kahit ganun ang nangyari, iniladlad ni na Jessie at James ang kanilang mga pamaypay at sumayaw sa harap ng mga magkakapatid kasama ni na Victreebel at Arbok. Naglaban sina Corsola at Espion. Gumamit si Corsola ng spike cannon pero umiwas ang Espion at gumanti ng quick attack. Tinamaan si Corsola at natumba pero agad itong nakabawi. Ginaya ng mga kapatid ni Sakura ang pagsasayaw ni na Jessie at James. Hindi sumunod ang kanilang mga Pokemon at mukhang walang interes ang mga ito. Binuksan ni James ang isang pinto at pinapasok sila sa isang kwarto para sa mga pribadong leksyon dahil hindi pa raw sila nakakaranas nito. Sunod, pinapasok sila ni na Jessie at James sa isa pang kwarto, pero isa pala itong bitag dahil nahulog ang mga Pokemon na iyon sa isang hawla. Nag-alala ang mga magkakapatid at pumasok sa kwarto, pero nakita na lang nilang tumatakas na ang Team Rocket sa kanilang balon. Tinanggal ng Team Rocket ang kanilang mga disguise habang binabanggit ang kanilang motto. Tuwang-tuwa na nasa kanila na ang lahat ng evolved forms ng Eevee, tumakas na ang Team Rocket. Nagawang talunin ni Corsola ang Espion. Na-curious si Sakura kung saan nahuli ni Misty ang kanyang Corsola. Naalala ni Misty na nahuli niya ito sa Yellow Rock Isle, sa gitna ng World Islands. Naalala rin niya ang pagsali sa World Cup at nakakita siya ng maraming tao at Pokemon at nakapasok siya sa top 8, habang si Ash naman ay sa top 16. Hiniling ni Sakura na sana ay makapaglakbay din siya, pero ang kanyang mga kapatid ang dahilan kung bakit hindi niya ito magawa. Maya-maya, dumating ang mga magkakapatid para iulat ang pagnanakaw sa kanila. Nalaman ng mga bida na kinuha ng Team Rocket ang mga Pokemon at nagpa siya si Sakura na bawiin sila.
Sinuportahan din siya ni Brock kaya inilabas nito si Crobat para mag-scout sa paligid. Naghiwa-hiwalay din ang mga bida, si Sakura, at ang kanyang mga kapatid para maghanap. Nagdiwang ang Team Rocket sa kanilang tagumpay. Nakita ni Jessie na nasa kanila na sina Umbreon, Flareon, Vaporeon, at Jolteon. Gayunpaman, nagalit siya ng husto dahil wala ang Espeon. Niyugyug ni Jessie si James dahil hindi nahuli ang Espeon, pero ipinaalala ni James sa kanya na wala ang bunsong kapatid sa klase. Inisip ni Meowth na sapat na ang mga Pokemon nila, pero gusto ni Jessie ang Espeon para makumpleto ang set. Bumalik ang mga bida, si Sakura, at ang kanyang mga kapatid, pero wala silang naiulat na balita. Naalala ng mga magkakapatid na sinabi ng Team Rocket na nasa kanila na ang lahat ng evolved forms ng Eevee, pero hindi nila nahuli ang Espeon kaya may pag-asang bumalik ang mga ito. Nakita ni Sakura na gustong gamitin ng Espeon ang sarili nito bilang pain. Ipinaalala ng mga kapatid niya na maaaring mawala sa kanya ang Espeon, pero tiwala si Sakura at Espeon na gagana ang plano. Sumama si Misty para tulungan si Sakura, habang sinubukan naman ni Brock na pahangain ang mga magkakapatid, kaya hinila ni Ash palayo si Brock. Nagulat naman ang mga kapatid ni Sakura sa determinasyong ipinapakita nito ngayon. Nag-obserba sina Jessie at James, habang sinubukan ni Meowth na sabihin kay Jessie na wala siyang dapat ikagalit. Nakita ni James ang natutulog na Espeon. Naakit si Jessie na hulihin ito habang walang nakakakita. Nakita ng mga bida nang mahuli ang Espeon, habang sinundan naman ni Crobat ang balon. Sinundan sila ng mga bida, habang alam ni Sakura na kayang hulaan ng Espeon ang hinaharap, kaya maiiwasan nito ang panganib. Sinubukan ni James na akitin ang Espeon ng karne, pero tumanggi ito. Inisip ni Meowth na baka vegetarian ito, pero sinubukan ni Jessie na lagyan ito ng collar. Umiwas ang Espeon at lumakad ng ilang hakbang sa unahan. Nakita agad ni Espeon na ang ibang Pokemon ay nasa isang hawla sa likod ng isang bush. Palihim na nilapitan ni James ang Espeon para ikulong ito sa hawla, pero binalaan ni Sakura ang Espeon, kaya naiwasan ito ang hawla at tumalon kay James. Natuwa si Sakura na hindi nasaktan ng Espeon, habang inamin ni Misty na ginamit nila ang Espeon bilang pain para mahanap nila ang kampo ng Team Rocket. Nainis si Jessie sa ginawang panloloko sa kanila, kaya inilabas nila ang kanilang Pokemon. Isinubo ni Victreebel si James habang sumasayaw pa rin si Arbok, kaya sinipa nila itong pareho para makipaglaban. Inilabas ni Misty si Corsola, kasama ang Espeon ni Sakura. Aatake sana si Arbok, pero gumamit si Corsola ng Spike Cannon. Gumamit ang Victreebel ng Razor Leaf, pero gumamit ang Espeon ng Quick Attack para umiwas at tamaan ito, na sinundan ng Swift. Nakita ng mga kapatid ni Sakura na lalong lumakas sina Sakura at Espeon. Susubukan sanang paluputan ni Arbok si Corsola pero nakaiwas ito. Gumamit si Arbok ng Poison Sting, pero dineflect ito ni Corsola. Gumamit ang Espeon ng Psybeam, na naging sanhi para sumayaw sa pagkalito sina Arbok at Victreebel. Tinakal ni Corsola ang Team Rocket, habang pinatalsik naman sila ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Gumamit ang Espeon ng Swift para palayain ang mga nakakulong na Pokemon. Pinuri ni Sakura ang kanyang Espeon, habang nagpasalamat naman ang kanyang mga kapatid. Magtatanong sana si Sakura sa kanyang mga kapatid, pero alam na nila na gusto niyang maglakbay at lahat sila ay pumayag na. Inimbitahan ni Misty si Sakura na maglakbay kasama sila, pero inisip ni Sakura na dapat muna siyang maglakbay mag-isa para matutong tumayo sa sariling paa, at balak niyang pumunta sa Violet City. Nangako sina Misty at Sakura na magpapadala ng email sa isa't isa, pagkatapos ay nagkamayan sila. Nagpaalam na si Sakura sa kanyang mga kapatid at sa mga bida. Naalala ni Misty na sinuportahan din siya ng kanyang mga kapatid noong nagsimula siyang maglakbay. Inamin niya na kinakabahan siya noon hanggang sa makilala niya sina Ash at Brock na naniniwalang magiging maayos ang lahat para kay Sakura. Hiniling ni Misty kay Sakura na sa susunod nilang pagkikita ay kailangang ikwento nito ang mga lugar na napuntahan niya. Nangako si Sakura at nagsimula ng umalis para sa kanyang bagong pakikipagsapalaran.